Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong si Harry Roque at si Trillanes. Ah, alam nyo, ginawa ni Harry Roque ay sumagot na. At hindi lang bastang sumagot, hindi naman nagtaray, nagkontrademanda rin ang bruha. Ito nga ho yung kanyang isinabmit. Yan. Hmm. Okay, pero meron lang akong isang gustong alam niyo dati naman na rin sinagot ni Trillanes yan, eh, yung tungkol dun sa 'di ba kinasuhan siya ng, treason dati? Halos wala naman rin pinag-iba yan dito sa kasong tinirada ritong isinampa-sampa ni Harry Roque, na ayan ang sabi niya rito, "And I am filing this counter affidavit in compliance with the subpoena dated May 16." Okay, dahil daw po yun sa sinampahan siya ni Trillanes ng kasong cyber libel. Oo, at gano'n din ang, libel, yung regular libel, siguro may column siya, gina siniraan niya si Trillanes, yung I mean, paninira na mamaliin mo yung kwento despite the fact na alam mo na yung katotohanan, okay. Now, i-share ko lang 'to sa inyo. Okey, nilagay ko kasi sa ano, sa papel para sama-sama nating, pagmuni-munihan at pagbulay-bulayan, sabi nga. Eto, okay, here we go. Sabi rito, ah Roque files counter affidavit and counter charge versus Trillanes. Yun. Sabi diyan, in a counter affidavit, he also filed graft and misconduct in office charges against Trillanes for betraying the public trust. So ano ba ibig sabihin ng betraying the public trust? Tagalugin mo lang yan, may intindihan mo na di ba? Yun naman daw po kasi may kinalaman doon sa 2012 high-stakes back-channel negotiations with Chinese officials. Na ngayon naalala ko ito. Ito ho yung pinagkakalat namin noon. Ako, inaamin ko naman kung nagkamali ako. Pinagkakalat namin noon na argumento laban dito kay Antonio Trillanes na tinawag pa naming Trililing. And I really apologize to him na at kauragon ko pa pala si Manoy na nabudol ako ng mga ganong klaseng narrative kung papaano umatake si Digong, 'di ba? At isa hong aminin ko sa inyo, in doing that, I felt insulting myself, na parang ano ba, putang ina parang wala akong pinag-aralan, 'di ba? Gano'n ako umatake, personal yung atake, 'di ba? And I really hate that. Now, ang pinagkalat namin noon si Trillanes, yung backdoor channeling niya ay ito yung, ibinenta niya ang ano, yung, Scarborough Shoal, yung Spratly Island sa Chino o sa China, kaya siya pabalik-balik doon, yung mga gano'ng klaseng kwento. Now, eh, assuming lang, assuming na totoo ito at yun nga po ang gustong, palagay ni Harry Roque na paniwalaan ng piskalya at ng judge. Na totoong gano'n ang yung bintang na 'yan ni Digong, 'yun ang ginawa ni Trillanes, okey? Alam niyo naalala ko lang dati nagsampa na ng kasong ganyan sila Duterte, treason, espionage, mga gano'n yung kasong isinampa nila, dito kay Trillanes at saka kay Noynoy Aquino. Oo, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa kung welcome siya do'n. Ngayon, sabi rito, Rocky said his criticisms against Trillanes, an elected senator who engaged in an executive act, are fair commentaries and qualify as privileged communication. Okay, paano ba natin masasabi na fair uh, commentary para mag-fall dito sa privileged communication? Okay, ganito yan. Hindi porke na tayo po ay mayroong tinatawag na freedom of speech, freedom of the press. Alam naman po natin na yung mga freedom na yan, hindi po yan, tawag dyan, hindi po yan, tawag dito, absolute. Okay? Sabi ni Doc Marie, isa rin ako sa nainis kay Trillanes, sorry naman po. 'Di ba?
Oo nga, alam ko na parang napagkuwentuhan pa natin dati po 'yan nung una kayong tumawag, eh, oo, 'di ba? Pero ganito, alam naman natin ito, wala namang, absolute na karapatan, walang absolute na mga rights na na guaranteed ng, binigyan ng konstitusyon natin ng immunity, 'di ba? Now, ang pinakamataas po diyaan sa mga karapatan na 'yan na magkomentaryo, karapatan na magsalita, karapatan na pumuna sa gobyerno, ang pinakamataas po diyan ay ang katotohanan, 'di ba? Kaya nga sinasabi, saliksikin mo ang katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa'yo. Saan po? Sa pagiging inosente. Kasi pagka inosente tayo at hindi tayo nagsaliksik, hindi tayo naghalughog, pinakikinggan lang natin yung sino-sinong nagsasalita. 'Di ba? Eh, papaano ngayon ito, yung kasabihan sa Biblia na ang bulag na umaakay sa kapwa bulag ay kapwa sila mga huhulog sa hukay, 'di ba, sa butas. Madidisgrasya sila pare-pareho, 'di ba? Ang pangit nung gano'n, 'di ba, nagmukha kang tanga, may pinag-aralan kang tao, tapos, ang pinaniwalaan mo, o tragis baka ni hindi nga yata marunong magbasa ng dire-diretso. Now, ibig ko sabihin dito, kaya po tayo may mga batas katulad ng cyber libel or libel kasi ibig sabihin, it is a must for everybody na isulong natin ang katotohanan. Kung ano ang totoong kwento, alamin natin, mag-research tayo. Ang tanong, sa kabila po ng lahat ng paliwanag ni Trillanes, eto bang si Harry Roque ay meron ba siyang discussion na ginawa na, oh, eto yung statement nito, and then ni-refute niya? Wala pong gano'n, eh. Basta't sa kanya, tira siya ng tira kung ano yung pinakalat noon, nung panahon nila sa Malacanang laban kay Trillanes. Pinalitaw na etong si Trillanes, sundalong kanin, puta, barilan na suntukan na lang at barilan siguro kahit na magkasing edad si Harry Roque at saka si Trillanes, hindi lalaban si Harry Roque diyan, eh, 'di ba? Pati lalo na yung kanyang amo, oh. Sabihin nila sundalong kanin. Kaya sabi ko, "Tangina, yang-iya ko talaga." Pagka magkaroon ako ng pagkakataon bago mag-eleksyon, makaharap ko si Trillanes personally, mag-a-apology ako sa kanya, 'no? At saka gusto ko interview yung one on one talaga kami, yung gano'n. Now, kailangan po bilang commentator, obligasyon po namin na magsaliksik, ipahayag kung ano yung totoo, 'di ba? Kaya nga lalo na sa vlogging and commentaries, ito po dapat ay documentary. 'Di ba? Hindi po, documentary test, 'di ba? Hindi documentary test, hindi gano'n. Oh, ano bang ginagawa niya? Sinisiraan niya si Trillanes na paulit-ulit. Samantalang sinabi niya ni Trillanes what exactly happened, and then iko-quote niya, why bakit? Ano yung sinabi ni ano, ni 'di ba, ni Enrile? Oh, eto, tuloy natin 'to. Sabi rito, Rocky said his criticisms against Trillanes, an elected senator who engaged in an executive act, are fair in commentaries and qualify as privileged communication. Sorry. As a public figure, sabi niya, dapat daw si Trillanes, hindi naman daw po onion skin. Hindi naman daw po dapat balat sibuyas. Sabi niya, reacting to my criticisms. Hindi po, alam niyo mga kapatid, ganito lang, linawin natin ito, ha. In my understanding, magkaiba ang kritisismo, okay? Ang kritisismo sa paninira. Kapagka ang isang, pagpuna ay konstruktibo, yan po ay, maayos po na kritisismo. Ang purpose nito ay para ipaalam sa iyo na, "Hey, nagkamali ka." 'Di ba? At ito yung tama. Maganda yon, may additional info. Pero kapagka ang kritisismo ay pipintasan ka ng pipintasan, 'di ba, papahiyain ka ng papahiyain, that is destructive criticism. Na ang purpose nito, bakit mo 'yan ginawa, bakit mo 'yan sinabi, 'di ba? Para ipahiya yung tao. Kaya nga ang nangyayari ganito, pagdating sa korte, hindi po sasabihin na na katulad ng isang vlogger na sinaway namin. Sabi niya kasi kay Crisette Laureta Chiu,
"Siguro ikaw naiyot ka din ni Duterte," sabi niya. So sinita namin, sabi namin, "Hoy, mali yang salita mong mali yang sinabi mo, mali yang tinype mo. That's, below the belt." "Oh, eh, bakit kasi? Siya rin naman, mas malala rin naman yung kanyang sinasabi laban kay PBBM," sabi niya. Hindi puwedeng maging rason ito pagka ikaw dinemanda niyan na mas masama siya sa'yo. Hindi gano'n. Hindi ito usapin ng pasamaan o pabutihan o paramihan kayo ng kawalang-hiyaan at ikaw na ang banal at ngayon ka lang nagkamali. Ang tinitignan kasi po sa libel is the motive. Yung purpose mo, bakit mo 'yan nilabas? Bakit mo 'yan sinabi, 'di ba? Oh, kaya ako kailangan maging maayos tayo sa mga commentaries natin. Yan, exactly yung ginagawa nila Badoy, ni naka-Eric na hindi po konstruktibo bagkus paninira talaga sa ating gobyerno. They cannot even provide suggestions papaano yung tamang yung proper handling sa issue na binabato nila, 'di ba? Bagkus sasakyan yung isang issue at, titirahin. Hindi naman po ano, hindi naman bawal gumanti. Kung gaganti ka, make sure based on facts. Okay? Puwedeng gumanti. Katulad ng ginawa ngayon nito ni Antonio Trillanes sa paninira sa kanya ni Harry Roque. Oh, gumanti siya kay Harry Roque, dinemanda niya ng libel at saka ng cyber libel. Okay? So hindi po masamang gumanti, pero dapat tama po ang basehan. Kasi yung pagganti sasagutin mo, you are saving your reputation. Dahil po yung mga paninirang puri, libel, ang purpose nito ay sirain ang pangalan ng tao. So naturalmente, ayaw mong mapahiya, ayaw mong mapagtawanan ng kung sino-sino, 'di ba? You have to save your ass, ika nga. Now, ito pa sabi, my live stream discusses matters of public interest such as sovereignty and sovereign rights that deserve utmost discussion and should be insulated from libel judgment. Oo, talaga lang ha? Pero dapat walang halong paninirang puri. Mga kapatid, simple lang may akusasyon ni Harry Roque. Binenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa mga incheck. Kaya nawala. 'Di ba? Ang sinasabi rin namin dati, kasi nalilito pa kami no'n sa Scarborough Shoal, Spratly Islands, all we know magkasama lang 'yan. Gano'n talaga 'pag 'di ka nagre-research at marami yung mga political vloggers hanggang ngayon na mga vloggers, hindi po nila alam na magkahiwalay yung lugar, na magkalayo. Naalala ko lang, nung nando'n kami sa nung nasa may Palawan kami, so I received a text message from a vlogger do'n sa kabilang bakod. "Pare, anong ginagawa niyo diyan? Ba't nagpunta kayo ng ano, ng, Zambales?" "Ah, pare tungkol 'to sa ano, sa, second civilian mission dito." "Ah, oo nga pre. Wala, mahina talaga si BBM kasi ano, ganito, ganyan, ganyan dito sa Spratlys, sa Ayungin. Pre, hindi ito para sa ano, hindi ito para sa ano, sa Ayungin Shoal. Ito, para 'to doon sa specific etong mga mangingisda natin sa Scarborough Shoal." 'Di nga, kaya 'di ba damay na rin 'yun, magkalapit lang naman 'yan, eh. Ay kako hindi, parang nasa mga 500 nautical miles yata o kilometers ba? Kilometers I believe, kilometers ang distansya nilang dalawa, sabi ko. Check mo na lang sa Google, tapos ano mo ron sa map, hanapin mo yung, ah, measure, yung distance, makikita mo na lang, draw a straight line, sabi ko. Ah, okay, 'di ba? So dapat alam yung subject matter. Now, sabi niya rito, citing 2021 Supreme Court ruling on the Tulfo case. Okay. Roque said, fair commentaries. Ito nga fair commentaries. Dapat po alam ni Harry Roque i-define what is and what are fair commentaries. Di ba? Yan. On matters of public interest are deemed privileged because of the constitutional guarantee of freedom of the press. Pero hindi po absolute yan. Di ba? Now, sabi niya, he said, existing Senate and public records daw magpapakita, sabi niya, na walang malis yung kanyang mga komentaryo na dito po sa mga
ah, obvious na mga meeting na ginawa po ni Trillanes. Now, ang tinutukoy niya ay yung Senate session noong September 20, 2020. Yan. Sabi ni Harry Roque, sinabi daw ni Enriling Taksil na si Trillanes was protecting, sabi niya, the Chinese. Yan, contrary to his obligation to be loyal to the Republic and the Filipino people. Okay, so kinote niya yung kilalang Taksil na ngayon nandyan sa kampo ni PBBM bilang legal advisor. Sabi, he also mentioned the notes of former ambassador to China, Sonia Brady, which disclosed the several secret meetings between Trillanes and Chinese officials about Scarborough. And etong si Sonia Brady, mamaya, no, masasagutin po natin si Trillanes. Okay, in the 2012 military standoff against China, the Philippines lost control of the maritime feature, sabi niya. Now, meanwhile, Roque accused Trillanes of violating Section 3 of the Anti-Graft and Corrupt Practices and Section 4 of the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. My God. The complaint allowed himself to be persuaded, induced, or influenced to violate the 1987 Constitution and the rules of the Senate. The rules of the Senate, sino ka, Harry Roque, para ito talakayin mo pa? 'Di ba? This is internal. Hindi yan dapat dumarating sa korte. My goodness. Talagang maliwanag si Harry Roque, walang maibato kay Trillanes. Kaya kumbaga, naghanap na lang na kumbaga sa away bata, hindi na baling magmukha akong tanga, at least nakakurot man lang, no? Kahit hindi sa singit. Oo. Kaya tuloy yung batang nakurot, sabi ko, sagot naman, hindi naman masakit. Okay, sabi, the negotiation was grossly disadvantageous to the government. Diba? Yun naman kasi yung kanyang sinasabi, kaya nga nawala raw yung Scarborough Shoal after the negotiation. Now, he added that Trillanes performed an executive function, 'di ba senador siya noon. Now, which contravened the doctrine of separation of powers and the constitutional prohibition on holding another public office. Hmm, 'di ba? So sabi niya si Trillanes umakto siya ng trabaho ng ehekutibo. Samantalang siya ay isang mambabatas. Well, mga kababayan, meron pong tinatawag sa sa constitution natin na ano 'to, na parang sa duties and functions, tama, 'pag nag-aaral ka ng Pol Sci 101. Ngayon, doon sa duties and functions, isa po sa mga functions nila na merong bahagi ng pang-executive, pero anong gagawin natin kung pwede naman nilang gawin, 'di ba? And besides, ito po ay inauthorize siya ni Pinoy, hindi naman niya kusang loob, hindi naman yan parang usurpation of authority. Hindi naman gano'n. Merong utos sa kanya. Hmm. At saka hindi naman nawala yung pagiging legislator niya, eh. Hindi naman nakaapekto ito. Ito pa, which contravene the doctrine of separation of powers. Hindi naman naging kontra yon. Ito pa, as a senator, Trillanes failed to observe the standards of nationalism. Uy, tama po ba si Harry Roque to nagsasabi ng standards of nationalism? Harry Roque, ikaw ba yan? Is that really you? Patriotism, oh my God. 'Di ba? And commitment to democracy. 'Di ba? Tuwang-tuwa kayo sa China, maka-China kayo, na komunista. And now you're mentioning about commitment to democracy. Ito problema sa atin, eh, 'di ba? Itong mga kalaban ng gobyerno, they're the ones who keep on using or abusing the word democracy, which they truly demonize. Hmm. Sabi niya, in violation of RA 6713, sabi ni Harry Roque. Now, ito naman, pasagutin naman natin si Trillanes. Okay, pero may mensahe po muna diyan, sa ganyang klaseng kasong sinampan nito ni Trillanes at yung basihan niya. Tanungin natin po muna si
Mike Abe kung anong masasabi niya. Mike, anong masasabi mo sa mga argumento, basihan ni Harry Roque sa pagsampa ng kontrademanda? Eh, Di ba? Kabobohan yun. grabe ka naman, kabubuhan agad. Di ba? Huwag naman ganun. Oh, Tonyo, pasok. Social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Trillanes, welcome to TRX. Okay. So, ito yung sagot ni Trillanes. Sa lahat ng ito, ito po mga kapatid, parang 2 years ago, no, pagkaupo pa lamang po o bago pa maupo si PBBM, nilabas niya na ang vlog na ito. Okay? Ngayon, para ho for the spirit of accuracy, mula ho sa tao na inaakusahan nila ngayon, no, ito na ho ang pinakamas konkreto na sagot ni Trillanes. Lahat-lahat hanggang kay Brady. Pakinggan nyo ho. At timbangin ninyo, sino ang mas kapani-paniwala sa pinagsasabi? Si Harry Roque o etong si Trillanes regarding diyan sa allegedly binenta niya ang Scarborough Shoal sa mga Chino. And then obserbahan nyo rin yung mga nangyayari. Natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga makaduterte sa social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China. Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nagtraidor daw ako sa interest ng bayan sa pagiging back channel negotiator ko. Nakailang interview na ako sa radyo at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012. Kakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dosenang Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Okay. Ang tanong, bawal ba yun? Umakto lang ba siya in his own capacity na umakto siya ng trabaho pang-ehekutibo? Merong sa kanya, may nag-request sa kanya. Now, kung bawal po yan, bakit hindi po yan naging issue na ikinatanggal niya sa Senado? Kung bawal yan sa rules ng mga senador. 'Di ba? Kasi sa Constitution natin hindi ho bawal eh. Oh. Sabi nga, kapag hindi pinagbabawal ang saligang batas and therefore it is allowed, hindi ito saklaw ng separation of powers. Just to be clear, ang pagiging back channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Zambales. Iba po ito sa Kalayaan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Ang pagiging back channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Tama. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships.
kaya pamilyar ako sa hugis ng shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat. 7 ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Grabe sa Enrile, ano ho? Grabe. Malupit pa fake news. Well, siya rin naman mismo fake news eh. Alam nyo, pasensya na ha, sa mga Marcos loyalist, pero hindi ho ako kasi palo kay Enrile. Gusto ko nga paluin yun eh. Di ba? Ay nako, kilalang taksil at manipulator ng situation. So, ano nangyari? Ikinapahamak patuloy ng dating Pangulo. Di ba? Napupulaan dahil sa pagdeklara niya ng martial law. Although kailangan ng martial law palaban sa mga komunista. Pero yun bang yung sitwasyon mamanipulahin mo para lang maideklara? Para saan? Para ikaw ang may credit? Oh my God. Oh, tuloy. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa 100 meetings, hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Anyway, nang matapos ang back-channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. Alam niyo, totoo yan na-reduce yung halos 200 na mga barko ng China doon sa loob ng Scarborough Shoal. Sa loob po yung standoff ng Scarborough Shoal. Pero mo, pinagligiran tayo ron. Kinuyog tayo doon sa halos 2 buwan. So, nagawa niya na mapalayas yung mga yun unti-unti. Kasi yung problema ng China, noong time na yun may isa pa kasing sagot siya dati na talagang very convincing. At nakita naman natin talaga yung resulta. So, pumayag ang China na, sige, magpo-pull out kami unti-unti dyan. Pero, ang problema kasi namin, pagka binitiwan namin yan, we already reported na sa bayan namin, sa China, na napalayas namin ng mga Pilipino dyan at nasa kontrol na natin ng China ang Baho de Masinloc. So kapag nakabalik yan sa inyo, kami naman ang gigisahin ng mga kababayan namin. So yun po yung trinabaho ni Trillanes kung papaano makukumbinsi ang mga Chino na unti-unti ang pull out. Hanggang kumbaga pahupain lang natin. 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede rin i-check muli ng ating media kung nagsasabi ako ng totoo. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say, okay, sinabi niya, he was able to accomplish his mission. Diba? Yun naman ang mission niya, mapahupa ang situation. Now, ang problema natin dito, di ba sinasabi ko nga palagi, ano mang aksyon na gagawin, ano man ang sasabihin ng tao na may kinalaman sa foreign policy because it has something to do with the foreign policy, not just the national security. Kapag ikaw ay pumabor sa gusto ng kalaban, it is tantamount to you're giving up. So, si dating Pangulong Duterte at kay Enrile natin narinig na yung pag-amin, we lost. Yung hindi pag-amin, bagkus yung recognition that we already lost the Scarborough Shoal to the Chinese. Samantalang yung trumabaho doon, like ni Trillanes, nitong presidente ng Pilipinas noon si Pinoy, tawag natin Panot, hindi nila kinikilala. Kasi nga, ipinaglaban nila Di ba? na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. Yan din naman ang naging pinakamalaking paninira sa kanya. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng shoal, na obligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough,
maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Kung totoo yan, kahit deed of sale. Di ba? Tama naman talaga eh. Wala naman sa kanya. Kaya nga nung campaign period, naalala ko eh. Sabi ni Trillanes, kung ibinenta ko yan, ipakita ninyo yung resibo. Sabi pa namin eh. Loko pala to eh. Pilosopo eh. Di ba? Pag bibenta ka ng teritoryo, may resibo. Bakit? Sinong BIR ang maghahanap ng buwis niyan? Pero alam naman natin ibig sabihin nun. Kaya sabi ko eh, yun ang mahirap pagka nagsusupport ka kay Duterte. Kailangan mo minsan magpakatanga para lang siya maipagtanggol. That is something that I noticed when I was supporting him. Sometimes kailangan magpakatanga ka. Maniwala ka sa sinasabi niya and then find ways to justify. Diba? Tapos later on, sasabihin niya lang pala na, no, it's just a joke. O anumang kasulatan sana ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga dokumento sa Malacanang at DFA. Tama. Ngayon, diba? May access sila. Kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi sina Enrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin. Tama. Kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough, bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito? Tama. Alam niyo, yung mga bagay na yun ang dapat sagutin ni Harry Roque. Di ba? And that's what I was expecting na itatanong yan ng abogado ni Trillanes kay Harry Roque. Sinasabi mo, ibinenta ng aking kliyente ang Scarborough Shoal. Hindi ba? Sabihin siguro na, iyan naman po ay bahagi ng malayang pamamahayag. Nag-guaranteed po ng ating Constitution. Okay? Meron ka bang katibayan? Hindi mo ba naisip na kung yan ay ibinenta at ang si Trillanes ang nagbenta ay otorisado ni Pinoy na makipag-usap through backdoor channel, bakit dinimanda pa ng Aquino administration ang China? Diba? Hindi ko maisip kung paano sagot ang gagawin dito ni Harry Roque. Kaya nga sabi ko, naku, delikado si Harry Roque dito sa demandang ito. At hindi naman po nangangahulugan na may kontra-demanda ka. Mag-uusap na lang kayo ng, hindi, quits na lang tayo. Meron akong demanda sa'yo. May demanda ka sa akin. Atrasa na lang tayo. Hindi ho eh. Yung sinampa ni Harry Roque, nonsense. As in nonsense. Kumpara dito, ang linaw ng sagot nito ni Trillanes. Siyempre, ito rin yung isasagot niya. Naku po, Harry Roque. Yari ka. Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes. Oo nga naman. Bakit walang ganong claim ang China na go back to the Philippines. Senator Trillanes already sold the Scarborough Shoal to China. We have the receipt. Di ba? Walang ganun eh. Walang ganun. Ang sinasabi rito lagi ng China, you are entering China. Amin ito. This is China. Go back to the Philippines. Di ba? Pero wala silang masabi. Ano yung basis ng claim ng China dyan? Ancient times. Historical basis. Di ba? Dapat sana ginamit nilang dahilan ito na, binenta na yan ng Aquino administration through Senator Antonio Trillanes. Patay ka ngayon, Harry Roque. Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte. Yun, patay ka ngayon, digong. Alam nyo, etong video na to lang ang i-present ni Trillanes. This will definitely suffice. At kung meron mang duda-duda sa isipan ng piskal at ng judge, eto lang, this is enough para i-convict si Harry Roque. Kasi rito, makikita nyo naman, bukod doon sa mga naging balitayaan, meron siya may mga facts siyang na
sama rito sa video na to. And definitely, meron din yung hard copies. Na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon. Hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? Oo nga naman. Hindi, ganito ho yan, Janiel. Di ba sabi ko nga kanina, pag nadikit ka kay Duterte, sometimes kailangan mo magpakatanga at magmukhang tanga. But you have to appear smart. Di ba po, Tata Daling? Ganun naman talaga. Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng shoal kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon. Hanggang ngayon, wala rin naman sila doon. Hindi sila nagtayo ng military base nila doon or ng naval base nila roon. Ang ginawa lang po ng China dyan, and this is according to fishermen ay naglagay lang sila ng harang na 2 barko sa pasukan ng Scarborough Shoal. Tapos, ngayon pong panahon ni PBBM, hindi po barko hinarang nila. Ang nilalagay nila roon yung floating barriers. Mas lighter. Kasi kay Duterte, talagang pinagbawalan ng China si Duterte na huwag kayong papasok dito sa loob ng Scarborough Shoal mangisda doon sa Bahura. Yun ang gusto natin yung Bahura mismo. Makapangisdaan. Yung doon sa extraordinary temporary agreement noong 2016, sa ano lang daw, gedli designated places lang daw ng Scarborough Shoal. Tapos, bawal ang ating state forces na dumaan sa airspace nito, yung 12 nautical miles. Tapos bawal din yung mga barko natin ng state forces natin, Coast Guard, Navy na magpapatrolya doon, bawal din. Grabe, kala ko ba nakabalik? 'Di ba? Tama naman si Trillanes Kasi nung time na 'yan na pagkatapos ng standoff na 'yan, ang ginawa ng China the following year, in-upgrade nila yung mga features na hawak nila diyan sa Spratly Island, sa Spratly Group of Islands. Yung mga features, ginawa nilang military bases. Pero etong Scarborough Shoal na inaasahan nga ng marami na i-develop nila into military bases, pero hindi magawa ng China Hindi nila ginawa yun. Kaya nga, tama si Trillanes, sinasabi yung binenta ni Trillanes, bakit hindi maklaim ng China na it was sold to us? Bagkos, historical basis pa rin sila. Di ba? Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Correct. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back channel negotiations? Patay ka ngayon, Harry Roque. Paano mo paliliwanag yan? Diba? Baka sabihin niya, ayan siya na nagsabi, umalis! Kasi po, nakuha na nila. Ngayon, kung hindi raw makapangisda ang mga fishermen natin doon, dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng shoal, bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga mangingisda? Tama. Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Finally, he mentioned na yung kinukwento ko kanina na hindi naman po talaga pinayagan ng China na makapasok ang mga Pilipinong mangingisda sa loob ng Scarborough Shoal. Sa gidli-gidli lang. Ayun, alam rin ni Trillanes, nabanggit din niya na meron silang pangharang, 3 barko ng China ang nakaharang doon sa bunganga, sa pasukan. Kaya sabi niya, bakit hindi utusan ni Duterte? 'Di ba? Ang Coast Guard. Para alalayan yung mga mangingisda. Kaya hindi po mautusan ang Coast Guard because of the agreement ng 2016. Na bawal, that is part of the consequences. Bawal ang state forces, ang Coast Guard, ang BIFAR, bawal, ang Navy lalo na, bawal doon sa Scarborough Shoal. So it means pwede lang mangisda
within the 12 nautical miles entitlement ng Scarborough Shoal. Pero hindi pwedeng alalayan ng Coast Guard natin. Alam kaya yan ni Harry Roque? Para lang maliwanag, noong 2017, the Ombudsman dismissed the case na final ng mga kaalyado ni Duterte. Okay, laban po sa kanya at kay Pinoy. Ang isinampang kaso sa kanya ay, Diyos ko po, treason at saka espionage. Sabi ko nga, tangina naman, ang hirap naman itong i-content. Kasi pambobo. Hindi ko kinontent yan nun eh. Pambobo yung kasong isinampa sa kanila. Ibig sabihin pambobo, bobo yung nagsampa ng kaso. Kasi alam nila na yung treason, during ano lang yan applicable, wartime. Wala naman tayong giyera eh. Hindi naman tayo ginera ng China. Wala namang nag-declare wala ng digmaan laban sa isa't isa. Wala naman. Wala tayo sa state of war. So, pang-dismiss talaga. Tapos, sinampahan ng kasong espionage. Kailangan mapatunayan nila ito na si Trillanes ay nagdadala ng mga impormasyon na very vital sa security natin at ibinabato sa China. Wala silang mailabas na ebidensya. Di ibinasura. Accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi dismiss ang kaso? Ang ebidensya lang na prinisenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrile. Enrile, tama. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. Tama, kasi kinakailangan para masabing merong probable cause or probable cause, ganito yan, to determine the probable cause. Ang tanong nga dyan is, posible kaya na nagtaksil si Trillanes sa kanyang bayan? Titignan na yun, ano ba qualification para prerequisites na tinatawag para masabing ito ay treason? Diba? Makikita, kailangan wartime. And then you're doing or giving favor to your country's enemy. So yung first element pa lang, di na pwede, so walang treason. And then espionage, halos kapareho lang din naman niya. So, yan naman during peacetime. So anong pruweba na nagbabato ng impormasyon si Trillanes sa China? Hindi naman po pwedeng maging basihan ng katotohanan o maging standard ng katotohanan ito hong si Enrile. 'Di ba? Na may record na ito ng pamimiki ng kanyang ambush at inamin niya 'yun sa kanyang libro. Na piniki niya at yan ay hindi na talaga mapapasubalian. Inamin niya eh. At ang kanyang kataksilan, tatak na po ng record niya yan. 'Di ba? Hanggang paglisa niya sa mundong ibabaw. So, yung taong walang credibility, hindi pwede, di ba? In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news. Kaya ayun. Ang pangit na, no? Kumbaga nabudol ka ng sarili mong pambubudol. Yun lang yun. Yun ang short nun. Dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. Di ba? Yung kanyang panukalang batas, pumasa yun, yung National Baseline Law natin. Doon po sa baseline na yan, yung mga nakausli roon na pag tinignan mo yung mapa, nakikita mo na yung Pilipinas may mga pag-ganon-ganon. So, etong mga dulo na nakausli, guguhit ka ng diretsyo dyan, doon ka susukat ng 12 nautical miles na territorial waters. And then from there, 200 nautical miles naman magmula roon sa baseline. Para po sa iised natin. Ang tanong, yun bang nag-aakusa sa kanya na bobo siya? Yan ang pinamumukha nila, bobo si Trillanes, nagbenta ng teritoryo ng Pilipinas. Practice, hindi nga kayang gumawa ni Duterte ng ganong klaseng kagandang panukalang batas eh. Di ba, kamusta naman ang kanyang performance nung siya po ay kongresista? No, my God. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? And Brady Notes. Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte
para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon. May nalalaman daw si Enrile sa issue ha. My goodness. Pero tignan nyo, ano ba talaga ang pinag-awayan nilang dalawa? Ano ba talaga yung issue nila? Nailabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit na gabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi. Kung meron mang Brady Notes, maaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back channel negotiations nung bagong dating siya sa China. Okay. Unang-una, yung Brady Notes na yon, bakit may Brady Notes? Bakit may briefing? 'Di ba? Kasi nga po ang briefing po ginagawa ito in other words is orientation. Okay? Ino-orient o ipinapaalam, pinapabatid. Ano na ba ang nangyayari o ano na ang mga nangyari at ano pa ang dapat mong asahan na mangyayari. And then etong si Ambassador Brady ay nagja-jot down. Oh. Kaya lang, akalain ba naman ni Trillanes na etong ambassador, Judas pala. Diba? Dapat nga, alam niyo yung ganyan, hindi po dapat yan nilalabas, pero nakarating yung kanyang notes kay Enrile. So, anong plano niyong gawin? Diba? There must be a conspiracy. Dapat na-question dun si Brady. Bakit yung notes mo? It's just a note. You made the note. 'Di ba? Para alam mo kung ano yung nangyayari, ano yung pinag-usapan, so you can review anytime. 'Di ba? Para na-refresh ka. Pero bakit nakarating kay Enrile? 'Di ba? So merong evil motive doon. At patapos naman ang back channel negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Tama, di ba? Sabi nga ni Doc Marie, feel siguro ni Roque na dehado siya sa kaso, kaya nga gigil match siya. Gigil match na siya. Nag-file lang siguro ng counter-demand to hold their supporters. Possibly. Di ba? Para lang masabi na, kasi pag di siya nag-kontra-demanda, talagang obvious na bukod sa super obvious na talagang tagilid ang laban ni Harry Roque rito, para lang masabi na na may laban si Harry kahit na laban tae. Baka ang ending nito, iyak later or public apology. Sorry naman na po, Antonio Trillanes, o kaya paaabutin natin ito hanggang Supreme Court. 'Di ba? Aasa na baka someday tanggalin na yung criminal liability ng libel, 'di ba? O ng cyber libel, o baka someday magkaroon ng isang judge na idol si Duterte, o justice pala, sorry, 'di ba? Baka someday mabobo ang mga taga-Korte Suprema. At ayunan etong si Harry. Pero pinaka-importante rito, makonvict siya. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back channel meetings ko. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang ma-appoint bilang ambassador doon. Samantalang ang back channel talks naman ay nangyari from May to July 2012. In short, wala akong na-bypass kasi nga walang ambassador sa China noong mga panahon na yon, taliwas sa sinasabi ni Enrile. Okay, sabi ni Leon Villamera, yung kaso kay Banat Bay, mukhang sumagot lang pero wala namang balita na nagkontra-demanda siya. Ano ba naman ang haasahan nyo? Ba namang malay ni Banat Bay dyan? 'Di ba? Oo, abogado yung kanyang yung kanyang tatay. Pero siguro alam na rin ng tatay niya yun na tangina anak, itong pinagkakalat yung balita, yari kayo. 'Di ba? Lahat ng mga impormasyong ito ay pwedeng ma-confirm ng media sa DFA at sa Bureau of Immigration. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi ibinigay ni Enrile ang Brady Notes sa media noong 2012 at nitong May 2021 sa appearance niya?
Nakakalungkot lang na merong mga media na napasakay ni Enrile noong 2012 pero hindi naman nila hiningi ang Brady Notes at Tama. hindi rin kinimpirma sa DFA ang totoong kopya nito. Di ba may kopya ang DFA doon? Imagine si Enrile nga nakakuha ng kopya. DFA pa kaya? Ang tanong, meron pa kayang kopya ngayon doon? Sa tingin nyo ho, may kopya pa kaya ng Brady Notes? And anyway, it doesn't matter at all kung may kopya pa ng Brady Notes doon o wala. Kasi wala namang nakakapagpahamak doon sa notes na yon. Bagkus yun, pinapakita lang ng Brady Notes na eto si Trillanes, nagsabi sa kanya, inorient siya ng mga nangyari, bakit siya nagpupunta ng China. So, walang doon, walang incriminating doon sa Brady Notes. And that is the reason kaya wala hong hiningi sila na kopya ng Brady Notes. Kasi kung meron, inilatag na nila ang mga ebidensya, tama? Oh. Lalo na si Maharlika, ang loka-loka, nagalit kay Trillanes. Oh, bakit wala? Kasi alam nila, pagka nilabas nila ang Brady Notes, mapapahiya pa sila. Ano ngayon ang binasa ni Enrile sa Senado noong 2012? Enrile Notes yun o kathang isip ng isang master sa pagsisinungaling. Tatandaan nyo na si Enrile ang nagpeke ng ambush niya para ma-declare ang martial law noong panahon ng diktador na si Marcos. Sa tanong naman kung bakit daw ako nag-walkout sa debate namin ni Enrile noong 2012. Eto na, mali na, napanood ko yun yung debate na yun Mali naman po talaga doon si Enrile. Kasi, bagamat siya ang Senate President at pabor siya sa paghahati ng Camarines Sur na aming probinsya. Hindi ko lang alam kung sa Albay ata to si si Trillanes. I think Albay. So kontra siya doon. Ngayon, sabi nga ganito, kapag ka natalo sa argumentation ang kalaban, asahan mo na ang kasunod na ibabato nito ay mga pang-iinsulto at labag na sa rules. At yun ang nangyari nun. Ginawa ni Trillanes, ni Enrile, kahit na iyan ay bawal i-disclose, ginamit ang immunity ng Senado sa Senado. In session sila nun Kaya anything pwede niyang gawin. Pwede niyang sabihin doon, maliban na lang yung mga gawa na labag sa batas na may parusang 6 na taon na pagkakakulong o multa na 5,000 pataas. Kasi yung mga yun, hindi na to saklaw ng immunity. No absolute immunity, bagkus immunity from prosecution lang kapag nasa session, committee hearings, ang mga senador, yung privilege speech, yung covered. Kung papanoorin nyo ang video na nilabas nila tungkol dito, maliwanag na wala pong walkout na nangyari. Sa mismong video nila, halos 10 minutes kami nagdedebate ni Enrile, kaya paano nila sasabihin nag-walkout ako? Pero dahil out of line at out of order ang line of questioning ni Enrile, naobliga akong tapusin ang interpellation. Kasi ang subject ng privilege speech ko that time ay tungkol sa pagkontra ko sa plano nila Enrile na hatiin ang probinsyang Camarines Sur habang tungkol sa back channel talks naman ang mga tanong niya. Ayon sa Basic Rules of Parliament, bawal ang ganon. Dapat ang interpellation ay tungkol lamang sa subject ng privilege speech. Correct. Familiar naman po ako sa parliamentary rules, lalo na yung basic nito, yung orendain. Kung ano yung privilege speech, kumbaga ano yung dineliver na mensahe. So kung may tanong kayo, dapat hanggang dun lang yun. Yun ang boundary. So, kaya lang itong isipin mo paghahati ng probinsya ng Camarines Sur. Tapos dinala ni Enrile sa Brady Notes. 'Di ba? Gago lang. Ay nako. In short, it was already an irregular proceeding and I had to stop it. Tama. Out of order si Enrile doon. More importantly, classified or confidential information ang matters concerning national security and foreign affairs na gustong pag-usapan ni Enrile.
Sensitibo ito at maaring makaapekto sa buhay ng mga tao at interes ng ating bansa. Being a former AFP officer, conscious ako about unnecessarily divulging classified information. Diba? Bawal nga yung ginawa na yun ni classified yun eh. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kapag kahudas talaga, anytime gagawin yan. Fact, kasama mismo si Enrile doon sa executive session sa Malacanang nung pinag-usapan ang mga bagay na ito noong July 2012. Panuurin nyo ang mga bidyong ito. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol. Ito, meron hong terribleng sasabihin dito itong si Enrile. Asing terrible talaga tungkol dyan sa sino ba ang nagmamayari o sino ba ang talagang may karapatan sa Scarborough Shoal. Tignan nyo kung anong sasabihin ito ha. Doon sa nangyari sa Scarborough Shoal. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Boom. Ang puti-puti niya, no? Siguro namula ito nung narinig niya yon. Presidente pala yung nag-utos. Maliwanag sa sagot niya na alam niya na ang tungkol sa report ko sa Back Channel Talks at alam din niya na si Pinoy mismo ang nagtalaga sa akin, pero nung nagdebate kami sa Senado noong September 2012, nagmamaang-maangan siya na hindi niya alam. Kung meron siyang nakitang anomalya sa pagkakaroon ng Back Channel Talks noon, bakit wala siyang sinabi sa publiko tungkol dito? Ganun pa man, sinagot ko pa rin siya hanggat sa kaya kong sagutin without compromising the Back Channel Talks or my role as Back Channel negotiator na maari ko pa rin gampanan noong mga panahon na yon. Regardless, simula noong 2012 nung unang nilabas ang isyong ito hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas si Enrile na kahit anong ebidensya ng sinasabi niya na mali na ginawa ko. Tama. Kasi nga, ang lahat Diba? Hanggang ngayon, wala. Dumikit na lang kay PBBM. ng ito ay base lang sa intriga at fake news lamang. Para klaro kung ano ang gusto ko talagang mangyari nung Back Channel Talks, pakinggan natin si Enrile na mismo sa bidyong ito. Ito Alam mo, yung Scarborough, Sino tayo, may-ari? hindi sa atin yun eh. Squatter lang tayo dun. Ano? Ano? Ang mangyari nung Back Channel Talks, pakinggan natin si Enrile na mismo sa bidyong ito. Dito yung makikita nyo, wala talagang alam po ni ni Enrile. Magaling na abogado 'yan. So, 'di ba? Meron silang law office yung ACRA. Tama. No, meron silang magaling na abogado si Enrile. Matagal nang gumagawa ng batas. Bagay na hindi po kapani-paniwala o kalunos-lunos para tawag dito, kalunos-lunos ang description ko para paniwalaan natin na hindi niya alam ano ba talaga ang status ng Scarborough Shoal. Tingnan nyo, mas matindi pa sasabihin yan. Alam mo, yung Scarborough, tayo, hindi sa atin yun eh. Squatter lang tayo dun. It's outside of the Treaty of Paris. At ang kaalaman ko, outside of UNCLOS. Patay tayo rito. Ang Treaty of Paris, mga kapatid, diba? Ito yung pagbili ng Amerika sa Espanya, binili nila Pilipinas. Ang dami nilang pera eh. May pambili ng bansa. Ngayon doon sa Treaty of Paris, kumuhit sila ng straight line na hindi man lamang kinukonsulta mga Pilipino. No, they just draw the straight line.
totoo yung sinasabi niya na hindi ito pasok doon sa Treaty of Paris. Okay? Ngayon, nagkaroon po ng sumunod na taon ng treaty. Panibago, ang tawag po dito ay Treaty of Washington at nagdagdag ng 1,008 yata o $1,500 ang mga Amerikano sa Espanya. Bakit? Kasi po, nakalagay pala doon sa hindi pala nakalagay sa Treaty of Paris na lahat ng mga features or isla na mayroong interes ang Pilipinas. Yung Sabah, etong Spratly Islands, etong Scarborough Shoal. So, matik po doon sa Treaty of Washington na tinatawag, yun po, napaloob na ito. So the Treaty of Paris has been superseded by the Treaty of Washington. Ibig sabihin ko sa Tagalog na superseded, ito po ay tawag rito, napawalang saysay o na-upgrade sa madaling salita yung treaty na yan ng Treaty of Washington. Okay? True na ko, and really? Bakit di mo alam yan? Kahindik-hindik? Kaya ako'y naniniwalang alam niya yon. So, he is misleading the Filipino people. And after all, sino ba yung mga kaharap niya? Mga maka-China yan. Sa atin, as far as we're concerned. But historic... Dito ako naiinis sa sinabi niya eh. Squatter lang tayo dun. Squatter lang daw tayo dun. Ay, sorry. Simula Ang kaalaman ko, outside of UNCLOS. Diba? Outside of UNCLOS pa. Ano ba pagkakaintindi ni Trillanes, ni Enrile sa UNCLOS? Gaano kahaba yun? 12 nautical miles o 200 nautical miles mula sa baseline? Diba? Grabe. Tapos ito yung legal advisor ni PBBM. Nako. Parang mas gugustuhin ko pang ipayo sa Pangulo natin. Ay na naman, magagalit na naman kayo eh. Sabihin niyo, pinapangunahan ko na naman ng Pangulo. Mas pipiliin ko na maging legal advisor. Kumbaga, merong final say sa lahat ng mga legal advices niya. Ito hong si Attorney Lisa. At least yun, law professor. Diba? At imposibleng magtaksil at ipahamak ang sariling asawa kaysa rito kay Enrile. Atin, as far as we're concerned. But historically, ang mga tao natin, nagpupunta doon, nangingisda. Ang akala natin, pag-aari natin yon. Grabe. Talagang talagang ang tingin niya sa mga Pilipino, sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal, parang sorry for the word, pero mga informal settlers, katawagan niya squatter, na hindi naman kanila yung lugar, alam naman nilang hindi nila ito pag-aari, pero aangkinin nila. Ganun po yung kanyang ginagawang pagtingin sa mga Pilipino, sa mga mangingisda. Napakababa. Napakababaw. And anyway, taga-Cagayan nga pala to. At mga official ba ng Cagayan puro mga tuta ng China? Sa aking intindi, si Del Rosario, gusto niya maayos na ang usapan, kausapin ang China na diplomatically. Si Trillanes gusto niya paalisin yung mga insect doon sa Scarborough dahil nandun din ang natin, Coast Guard natin Maliwanag, di ba? It's ironic na mga pro-Duterte ang nagre-raise palagi ng isyong ito, pero bulag sila sa mga pagbebenta ni Duterte ng mga interest natin sa China. Hindi lang sa West Philippine Sea, pati na rin sa mga pogos, vaccines, infrastructure projects at iba pa. Di ba? So yun maliwanag yung sinabi ni Trillanes. So, ito yung convincing na talagang kapani-paniwalang sagot doon sa kasong isinampa nito ni
Harry Roque. Alam nyo, etong isinampa na kaso na yan ni Harry Roque, katulad lang din yan itong harassment case na i-file dati rin ng Duterte administration, yung na-dismiss. Ito, kaya sabi rito June 18, 2017, grabe no? Sampal agad na kahihiyan kay Digong. Yung kasong isinampa nila kasi galit na galit sila kay Trillanes eh. Napahiya ka agad sila. Dinismiss agad ng ombudsman. Yan June 18, 2017. Okay, ngayon sabi rito, the complaint was filed in May 2016. Grabe, no? Nasuhan agad. Kasi sakit ng ulo nila and they knew magiging sakit talaga ng ulo nila si Trillanes. So they have to get rid of Trillanes. Now, sabi rito, the complaint was filed in May 2016 for supposed violation of Article 114 and 117 of the Revised Penal Code after it was revealed that Aquino had topped Trillanes or back-channel negotiations with Chinese representatives over Scarborough Shoal. According to the resolution, which was signed by Graft Investigation and Prosecution, Leila Tagulao Marquez, on February 24, but received by one of the respondents only on June 7, there was no probable cause for treason or espionage. Isipin nyo, abogado si Duterte. Di ba? Tapos nagpasampa ng kaso. Ito pa, as a result of the intense of standoff, ang ginawa dyan ni Duterte nga pala, hindi yan pinasampahan ng kasong ganyan. Bagkus ang ginawa nila dito kay Trillanes niya, binawi niya yung parol. Okay? Binawi niya yung parol ni Trillanes na inisyo ni Pinoy. Kaya lang, 2023, tagal 2023, dahil question ni Trillanes yan eh. Sabi ng Korte Suprema, mali si Duterte. Bagkus dapat po doon, ang ginawa niya, kumuha siya ng Congressional Act, ng yung aksyon ng Kongreso, na binabawi nila ang parol. Kasi po, pag-issue pala ng ganyan, o ng pardon, ganyan, lalo't absolute, ay kinakailangan ang Kongreso. Wala. Talagang unilaterally, siya lang talaga. Sabi ko, parang nung time na to, sabi ko, tragis, talaga bang magaling na abogado to si Duterte? Napapaisip na rin ako ng ganun kasi parang hindi tinitignan yung mga requirements ng batas mga prerequisites Okay, sabi rito, as a result of the intense standoff on April and May 2012 between Chinese and the Philippine vessels sa Scarborough Shoal, President Aquino's action of exploring means of peacefully settling the ongoing issue with China was for the interest of the Philippines. It is an inherent presidential power to pursue negotiations with other states. On the other hand, Senator Trillanes merely acted under President Aquino's instructions to negotiate, not to sell, negotiate lang with Chinese representatives in order to ease the escalating tension between the two states. Alam nyo, ito rin yung isasampal ni Harry Roque. Tapos tsako susunod na action ni Harry Roque dyan, pag sa determination of probable cause, questionin niya naman sa DOJ ang determination ng probable cause. Dilatory tactics. Sabi nito, it added the aggressive posturing of China was made known as early as May 23, 2011, where it was reported that the military garrison's outposts are located in 6 reefs that are part of Kalayaan Island Group. The back-channel negotiation between Trillanes and Chinese reps commenced only on May 2012. The alleged hostilities and aggression in the West Philippine Sea could not, therefore, be attributed to the back-channel discussions between Trillanes and the Chinese reps. The Ombudsman pointed out that treason is a war crime and not an all-time offense.
Tensions between the Philippines and China over disputed islands rose during Aquino admin, but neither state waged war against the other. Explain ko na to kanina eh. Okay? So rito pa lamang po, pahiya. Ganito rin yung mangyayari rito sa sinampang kaso ni Harry Roque. Kasing ganyan, 100% ganyan na ganyan din. Ay nako, Harry Roque. Ikaw ang madidisgrasya dito sa kasong isinampa mo laban kay Antonio Trillanes.